pag-usapan natin yung pipe, kung branded or aftermarket or yung buwang Pinoy. Ayoko nang sinisira or yung full system. Gusto ko original yung sa may head nya. Sulit itong exhaust na to. Yung bracket, sakto dito, nakaliit talaga. Maganda yung forma. Saka bolt dito, support sa elbow, sa may mid link. Yo, what's up mga pengo? Dito tayo sa Hebron, nagpapultang na tayo at biyahe tayo umuntang Cafe Cecilia sa Santa Maria yun. Nagpahangin ako ng ating gulong, 30 sa harap tapos 34 sa likod. Pag-usapan natin yung pipe, kung branded or aftermarket or yung buwang Pinoy or yung nabibili sa market na Class A or peke kung tawagin ng iba. 1.5 na tinakbo ko mula nang binili ko ito, 2 months. Tapos okay, 11,000 na yung odometer. Tara. So bago tayo tumakbo or mag-ride or before mag-ride, one day before, nililinis ko na yung aking motor. Tinitignan ko kung madumi, may alikabok. Medyo papagpagin ko yung mga alikabok. Tapos naglalagay na tayo ng chain lube. Meron tayong video, pinicturean ko or binidyoan ko, no? Dito ang katuwa sa ano na to, lugar na to. Nagtra-traffic kahit na hindi dapat, kasi naglagay ng traffic light dito. Beset na yan, kaya obligado ka mag-stop dito eh. Hindi katulad ng dati na kapag walang traffic light, bigayin lang, alternate yung pagpasok sa intersection. Ito kasi sa gandaan to eh. Hindi ko pala na-reset yung fuel consumption ko. Ang ganda diba ng natin, sounds ng pipe. Yan ang original. Kalidad yung parts. Full titanium to. Bale yung pipe nito mga pengo ay full titanium at naka-design sa motor na to. Alright mga pengo, branded na exhaust muffler or aftermarket na exhaust muffler or yung Class A or fake kung tawagin nila, no? Ano ba yung dapat na bili natin? Una-una, syempre titignan nyo yung price, kasi ang branded na muffler ay nagkakahalaga ng 30,000 to 100,000 pesos or 50,000 pesos pag strip on or
bread box delete lang or may mid link, yan, makakabot ng 50,000 pesos. Pag full system naman, pag branded, ay maabot ng 100,000 pesos. Kapag naman ang aftermarket ay binili mo ang full system, maabot lang ng 20 to 30,000 pesos. Kapag slip on, siguro 10,000 pesos. Depende sa gagawa at magmamanufacture, saka yung pesa ba. Kasi ito sa akin SC Project CRT na titanium, full titanium, mid-link to mid-link to canister, nasa 51,000 pesos ang halaga nito. Pero solid naman kasi nakita niyo naman yung tunog, solido, walang ganong backfire. Yan ang kagandahan dito. Samantalang ang aftermarket or class A na pipe is steel, wala. Meron ng titanium, yung kulay blue na CRT na ginaya itong gamit kong pipe. Ang alam ko, nagkakalaga yun ng 20,000. Konti na lang, meron ka ng ganitong pipe na original CRT na class A na kulay blue. Sabi nila titanium na yun. Siguro maraming klase ng titanium. Pangalawa na titingnan nyo yung price, tapos ilan nakikita ko Pangalawa, nanginayang ka sa pera. Kasi nga baka ibenta mo yung motor. Kung bibili ka ng original na pipe, may barikada nga pala dito, kailangan magbagal. Pag bibili ka ng original pipe, siguro din mong for life or end bike mo na yung kakabitan mo. Kung hindi, sayang yung pinambili mo. Kasi nga pag binenta mo to, di na original price yung mababalik. Kumbaga minus 30% na yung price or 20%. Kung bili mo ng 50,000, may bibili lang to ng 35,000 yung exhaust. Kaya yun ang game changer dito, yung bibili ka ba tapos ibebenta mo yung bike or yung big bike mo, sayang din yung pinambili mo. Pero pa naman backfire to, din naman yung maiiwasan, no? May konting kulo, pero madalang lang. Ito kasi, ang gusto ko kasi sa mga motor, yung strip-on lang, salpakan lang. Ayoko nang sinisira or yung full system. Gusto ko original yung sa may head nya, yung elbow nya. Gusto ko original pa rin. Tapos ang papalitan lang yung sa may canister, or alisin yung bread box, yung mga mga bridge silencer ng motor, no? Ayoko naman pinuputol yung pipe kasi sayang na yung pipe mo. Pag gusto mo ibalik,
hindi na mababalik sa original. Pwede nang idugtong, kaya lang hindi na sa original na nakakabit. Kumbaga meron ng sala. Kaya ngayon mga payo, titigil tayo na sa isang lugar, tahimik at walang maingay, kasi ibablog ko yung exhaust natin, saka yung TIG weld. Ang ganda ng TIG weld ng original kaysa sa mga local brand. Meron ditong local brand gawang Pilipinas na nagtitig weld. Maganda rin naman, kaya lang alam nyo naman yung SC Project ay may reputation ng winner ng MotoGP, Moto2, Moto3, Moto2 Racing. Nagde-design sila sa isang motor ng pipe, saka yung pinakang elbow niya, ang saktong bilog, saktong laki. Hindi pwede dito yung 51mm, sakal yung pag-andar ng motor, mga penyo. Kailangan mga 61mm. Papakita ko sa inyo yung bilugan nito. Mas malaki sa 51mm yung mid-link dito. Rito merong pwesto dito, no? Dito tayo nag-vlog kasi merong merong puno, makalimlim. Dito magandang magpakita ng video, no? Yan ang ating motor, Kawasaki C6R 2022. Yan. Kung makikita nyo, ito catalytic, tapos may clamp, yung clamp yung nagduduktong sa mid-link. Ito yung mid-link, ito yung putol nya, tapos ito yung muffler, tapos merong heat guard nakalagay rito, SC Project. Tapos ito nakagasgas na tamaan sa may pader. Pero titanium, madaling lumamig, so I suggest na huwag kayong mag titanium dito sa headers o yung sa elbow, kasi ang titanium di siya nag-expand, di siya yung bakal niya or yung parts ng titanium ay steady lang, di siya lumalaki, hindi siya nag-expand na tulad ng steel. Kaya kaya madaling lumamig, di siya nag-expand. Kaya lang di siya matibay sa init-lamig, habang tumatagal numinipis. Maganda siya pag slip ulan at mid-link, kasi dito hindi naman siya daw mainit, kaya safe na safe. SC Project, parang 61mm yung canister, kaya pag bumbaga at cold start, masyadong malaki boses. Pero pag nag-idle siya, tahimik na. Pero hindi siya pwede pang subdivision. Marami magagalit. So meron tayong video dito, no? Yan, meron siyang catalytic, tapos may clamp, tapos ito yung mid-link, yung pinakadulo sa may malapit sa catalytic, nag-blue na. Ayun, pag sobrang init kasi ng bakal or titanium, nag-blue siya, nagbabago yung kulay. Tapos meron siyang bolt, bracket na bolt. Yan, meron siyang bracket na bolt. And makita nyo yung tigol nya, lapat na lapat. Siya, no? Yung wala siyang umbok, tagang flat surface siya. Ganda ng mid-link. Ang ganda ng TIG weld nya. Siguro maraming klase ng TIG weld, yung palon-alon, saka yung flat. Yung pagka-flat nito, malapad siya, pero yung tapos merong logo dito na number 1. Yan ang original ng SC Project. Yan, dalawang klase ng TIG weld, yung palon-alon saka yung flat. Siguro yung high frequency dito, yung naka-flat. Pero ang kapal niya kakaiba.
makita mong original talaga yung inyong muffler sa Tigol nya. Meron rin yung balon alone konti, pero halos flat service siya. Siguro high frequency yung ginamit na sa TIG welding machine, na-adjust yung init nya. Yan mga peng, saka kung makita nyo yung pipe ko, yung dulo ng tip, niulit ko pa nga, kung makita nyo yung yun, saka sakto yung mga tornilyo yan, saka bracket. Nakita nyo, kulay blue yung tip, pinakandulo. Ibig sabihin, titanium yung lahat ng parts na yan, lahat ng nasa loob ng S project. Kaya sulit na sulit. Sulit na sulit tong exhaust na to. Yung bracket, sakto dito, nakalis talaga. Maganda yung forma. Saka may bolt dito, support sa elbow, sa may mid link. Mas mainit pa nga yung bolt dito, no? Ayun, kaysa dito. Pakita ko sa inyo, 6,000 RPM. Start natin, naka-neutral tayo. At i-hazard natin, hazard. Alright. Yan siya, napainit na siya mga pengin, napainit na yan. Ang pipe na to is made in Italy. So pag made in Italy, siyempre naisip natin si Valentino Rossi BR. Tama ba yung wikas ko sa pangalan niya? Valentino, yun, Valentino Rossi. Ayan, naka-idle mga pengin. Wala lang akong dB meter. Yan ang naka-idle. Subukan natin ng 4,000 RPM. Pumiyak pa ako. 4,000 RPM. Yan sa kaingay. Ano ba ang kailangan natin? 6 halos 7,000 RPM. Alright. Ganyan ang kalakas yan. May tutulog yata dun. Hindi, nagpapahinga lang. Yan, ganyan siya kaingay. Pag habang tumataas yung RPM, lalong nag-iingay. Pero pag reach na yung 8,000 RPM, bilis ng motor na to, tapos hindi siya lang maingay, parang tumitinin yung ingay niya, kaya maganda. Nakatakot, may lupa. Yan na ride nyo kape nyo. Walang doon, ay, dito tayo punta. Ito na yung Cafe Cecilia. Akat kaya tayo doon. Tara.
Primera tayo. Dyan. Here you are. Thank you. Yeah. Alright mga pengo, nakakain na tayo sa Cafe Cecilia. Sinubukan lang natin. Okay naman yung pagkain doon. Nabusog ako sa spaghetti. Ang pasta nila is sweet spaghetti. Meron ding pansit. Ano siya, no? Hindi lang spaghetti, meron pa siyang bread nakasama. Tapos may cheese sa ibabaw, tapos may dahon. Di ko lang alam kung pwedeng kainin dahon. Di ko kinain eh. And nasa picture yung in order ko. Tapos nagkape tayo. So 300 plus yung nagastos natin. So sulit na sa pagkain, sa ganda ng view. So mas worth it na pumunta dito kapag galing kayong Morong, tapos akad kayo ng Sampaloc Road from Tanay proper. Mas maganda pumunta dito kasi marami pang twisties na mapupuntahan nyo dito, no? Yeah, right. Yun ang ano tayo. Kanina inabot ang ulan, di ako nakapag waswas. Di tayo nakapag waswas. Subukan. Tingnan mo, kaganda yung motor na to, no? Habang tumataas yung RPM, lalong tumitining yung sounds. Ang baba, yung napakinggan nyo kanina, yung 114 decibels, hanggang doon na ang decibels nya. Hindi siya nakakabingi, hindi siya nakakairita. Ang ganda pa nga ng sounds eh. So pakinggan nyo yung sounds ito. Dito sa lugar na to. So 18 km per liter. Ang na-ride natin is 42. Itong motor na to ay mayroong range kung ilang pa yung pwede nating i-ride. 244 km. Makikita mo lang siya pag pinatakbo mo. Sa kanya susukatin. So yung habang titignan natin ang magandang view dito sa overlooking sa Santa Maria ay mag-outro na tayo. Ito yung motor natin at naka SC project, tapos naka Daiti na matalsik sa likod. May nadaan na tayong tubig dito. Naka mid-link na titanium, na naka link pipe na titanium, naka SC project na canister CRT na titanium, lahat ay titanium mga pengo. So yung may nakita ko dito, yung tip nito ay nag-blue kasi mas manipis, kaya siya nag-blue. Ibig sabihin pag nag-blue siya, umiinit yung part na yan.
Pero kapag mga 5 to 10 minutes, malamig na kaagad. Right. Yun ang kinagandaan dito. Carbon fiber na heat guard. Sarap. Saka may supported na bracket para sa bolt. Yan ang vlog natin ngayon. So ang sagot ko para sa akin na may pera naman, nakaipon, bakit hindi tayo bumili ng brand new? Kaya lang nung binili ko ito, motor na to ay naka SC project na, kaya sulit. Sulit na itong nabili natin. Bumili talaga ako ng motor na nakaganyan. Naghanap talaga ako na naka-original na SC project CRT. Swerte na. Kahit na kulay black, kulay gray, saka black color na may red lining. Kagaya kay Kaluwa ni Yamamoto. Yan. Ang gusto ko talaga yung color talaga ni Kawasaki na kulay green. Kaya lang merong iba, merong catalytic delete, naka iba-iba mga class A. Yung nakita kong iba na green na 6R ng Kawasaki. Kaya yun, kahit na black, gray, na may red lining, okay sa akin kasi maraming pa rin lumilingon eh. Grabe, may lumilingon pa rin dito. Maraming pa nagagandaan, lalo na yung mga bata. Alright, ano nga ba maganda? Para sa akin maganda yung branded kasi na-testing nila at tawag dito, pure tested nila sa mga race, yung performance nila pang dulo or arangkada, tested nila sa restock. Sa Moto2 na tested na to yung ganitong model ng exhaust muffler SC Project CRT. Yan, para sa akin maganda itong branded kung kaya mong pag-ipunan. Pero kung tight budget, second hand ng motor, tapos hindi ka naman magre-race, para sa akin performance is better than the looks. Pero kung gusto mo paingi ka lang, pwede na yung mga class A. Kayo na bahala kung saan kayo mas makakaluwag, yung kaya sa budget mo. Pero kung yung mga second na nakakabili ng 6R, pwede na yung mga class A. Gusto mo lang paingay sa inyong lugar, kung city lang naman ang daanan nyo at di kayo nagre-restock, okay na yung class A na S Project or class A na Akrapovic or alam niyo kay 01 Moto, yung Bilane, yan. Pwede na yun. Gusto mo lang marinig ka ng ibang tao na maingay yung motor. Yan, alright mga kayo. So, tayo na pumili kung anong gusto nyong muffler, yung cheapest or yung mahal na tested na yung power. Tingnan naman mga kapayo, halos walang backpair to. Pero sa mga local brand may napapansin ako. Sa unang lagay walang backpair, pero pag nagamit mo na yung motor, halimbawa naka 500 km ka na from nung nagpa-install ka, nagbabackpair siya nagbabackpair siya niya naman solid na solid ang tunog, kaya gusto ko ng original. Hindi mo na kailangang i-remap kasi naka-design talaga ito sa ganitong setup na mayroong catalytic.
totally na walang backfire. Meron pa isa-isa, pero hindi siya hindi siya panay. Yung maya backfire, tulad ng R15 ko dati, puro backfire siya kapag nag-minor or nagde-accelerate tayo ng throttle. Dito talaga malinis, kaya tuwang-tuwa ako sa muffler na to eh. Sulit na sulit yung binayad mo. Wala talaga, grabe no. Ang ganda ng performance nito, isa sa mga gawa sa Pilipinas. Ano ba talaga ang dapat magdi-decide niyan? Ikaw din, kasi ikaw naman yung gagastos. Hindi ako decided na ang motor ko ay original, yung nakakabit. Basta piliin ko yung motor na mayroong branded na Italian muffler na available para sa motor ko, no? So piliin na lang kayo kung ano yung tatipuan nyo. Kung ibebenturin mo na yung motor, ay mag na lang kayo, mag local or class A na muffler. Kung N-bike naman yung ginagamit nyong motor, yung hindi na kayo magpapalit, maganda mag ka original for better performance. Kung gusto mong ganito yung performance. Yan ang isa. Ang ina pa nagdadrive, isa pa lang yung putok or backfire. So yan nga mga pengo, hanggang dito lang yung vlog natin, and hanggang sa muli sa another episode. Stay safe, ride safe always, and bye bye.